Patuloy na isinusulong ng pamahalaan at pribadong sektor ang paggamit ng renewable energy. Kabilang dito ang paglalagay ng solar-powered lights sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Para sa karagdagang detalye, may ulat si George Bandola. Maiilawan na rin sa wakas ang mga footbridge sa Metro Manila. Salamat sa gagawing hakbang ng Metro Manila Development Authority, Technical Education and Skills Development Authority at ng My Shelter Foundation. Sa pinirmahang kasunduan, palalagyan na raw ng solar-powered low-carbon emission lights ang 34 na footbridge. Sa ganitong paraan, may iwasan na mga mananamantala sa mga gumagamit ng pedestrian overpass, mga mandurukot at hold-upper. Doon kami nakikiugnayan sa MMDA sa iba't ibang barangays and pwede kasing gawin doon sa kanilang mga barangay hall, sa mga basketball courts, yung training program and kung sila sa mga nakikinig dyan at nanunood na mga malalaking kumpanya na gustong mag-sponsor, pwede po silang makipag-partner sa atin, sa MMDA at sila yung bumili ng materyales at i-donate nila sa ilang mga lugar, no? Maging dun sa mga na-hit ng bagyo noon, itong Typhoon Yolanda, pwede silang mag-adapt by donating yung materials na nakakailanganin para buuin yung ganito. Pinopropagate po natin ito sa mga barangays na mga pangailan. Isa sa mga suggestion nga po doon sa mga bus terminals or jeepney terminals. So aside from the footbridges. This is not something that is high-tech, hyper expensive, but this is approachable tech or appropriate technologies but high impact. And that's the next generation. So within an hour and a half, you will see people building solar lights. So we want to demystify that. And I think the Filipinos should be able to harvest the energy from the sun, which is one asset. Sa ilalim ng kasunduan, TESDA ang gagasos, magpapasweldo at magkakaloob ng training ng mga gagawa ng solar-powered lamp at lampposts. My Shelter Foundation na magtuturo ng teknolohiya kung paano gawin ito mula sa mga recycled materials at base sa mga una nang nagawa ni Diaz. Habang ang MMDA naman ang pipili sa mga isasailalim sa training at bahala kung saan sa ang mga footbridge ilalagay ang mga low-carbon emission solar-powered lamps. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.